Please be seated. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po nagpasalamat sa ating Parish Priest, Father Herbert, sa pag-invite niya sa akin sa magmisa ngayong gabi sa parokya. Higit sa lahat, ako po nagpasalamat sa kanya na ginwelcome niya ang aking dalawang pari dito sa parokya. First is Father Lennox. Pangalawa, this coming November 25, mag-report na po ang isang pari na mag-aaral dito sa Manila, si Father Giovanni. Actually, mga books niya nandiyan na sa taas. Salamat, Father. Then, mayroon kaming retreat ngayon sa mga pari sa Diocese of Barongan. Natapos po kaninang tanghali. Kaya nandito pa ako sa Manila. I am leaving early morning tomorrow. At 2 o'clock in the morning, we have to leave for the airport. Then kahapon, nakain kami ng masarap na litson. Bigay po ni Father Herbert. Sa maraming biyaya, maraming pagpapala na ibinigay po ng Panginoon sa aming magkaparian sa Diocese of Borongan, Eastern Samar. Meron pong isang video na aking nakita sa social media. Usa ka tatay nga nagpadidi ng kanyang anak gamit po ang bibiron. So, kaya ng tatay nga nagpadidi, ayaw magdidi ng bata sa bibiron. Ayaw, umiiyak ang bata. Hinahanap ang nanay. So, ang ginawa ng tatay, kumuha siya ng picture sa kanyang asawa, bali nanay ng bata, ginhimo niyang maskara, tapos pagpadidi niya sa bata sa bibiron, nadidi na ang bata sapagkat nakita niya ang kaniyang nanay. So gayan po ang impact ng isang nanay sa kaniyang mga anak. Hindi masyado ang tatay. At yan po ang part sa nature ng isang bata. Looking for a mother. Hindi man tayo magtaka, kay 9 months dito, sa kaniyang sinapupunan, almost 2 years sa kaniyang pagpadidi sa bata. So physically, emotionally, close ang bata sa kaniyang nanay. Hindi naman ibig sabihin na hindi mahal ng anak ang tatay. Hindi po yung ibig sabihin doon. But yung emotional closeness ng isang bata sa kaniyang nanay. Yung sense of security, yan po ang napakalaga na may bigay ng isang nanay sa kaniyang mga anak. At ganyan po si Maria sa buhay natin na mga anak ni Maria. Napakalaki ang impact sa ating buhay kung isang tao mayroong malalim na debosyon sa mahal nga Birhen. Ug dito po sa parokya, si Maria ang Birhen sa Peña Francia. I tried to research a little about the devotion sa Peña Francia. Matagal na pa na siya nga umpisahan nga debosyon. Kaya there was a time sa Spain nga nag-take over sa southern part sa Spain ang mga Moors, yung mga non-Christians, mga non-believers siguro na sila. So tinago nila ang image sa mahal nga Birhen sa ilalim ng isang bato sa gilid ng isang bukid, kasama ang mga bell sa simbahan. That was 12th century pa. And after 200 years, na-discover sa pamagitan ng panaginip
sa isang tao. Ang pangalan is, sino? Simon Bello. Sa panaginip, Bella, panaginip. Then sa na-discover nila ang image sa mahal nga birhen, the people sa Peña Francia, Spain, experience a lot of miracles in their lives because of their devotion sa mahal nga birhen sa Peña Francia. Dumating sa Pilipinas. More than 300 years na. Then today, sa parokya, we celebrate sa ika-38 nga tuig taon. 38 nga taon sa canonical coronation sa image sa Birhen sa Peña Francia. By the way, intindihin niyo aking Tagalog kay huling misa ko din sa Tagalog. Nang-misa ko din last year. That was the last mass in Tagalog I had. Ngayon na naman uli. Kaya taga-Bohol ako, buhol-buhol ang dila. Buhol-buhol pa ang bibig. Matigas pa ang Tagalog. Hindi na bali. Basta maintindihan. So yan po ang impact sa usa ka nanay, sa isang nanay sa kaniyang mga anak. And remember, the Blessed Virgin Mary, the Our Lady of Peña Francia, intervenes in the lives of her children, intervenes in our lives sa panahon sa mga disasters, panahon sa difficulties, sa panahon na marami tayong mga problema sa buhay. Mary intervened. Sa Vietnam, that was 1970s. The Catholic Christians were under persecutions sa mga gobyerno nga komunista. So tumago ang mga Katoliko sa isang forest to put themselves in a safe ground kaya gi-persecute sila sa mga komunista. Then sa midst of the forest, meron mga wild animals. During evening, they created that noise. Nag-ingay-ingay sila to drive away wild animals like lions and other wild animals nga pwedeng kakainin ang kanilang mga anak. While they were creating noise, the Blessed Virgin Mary, there was a lady appeared nga may dalang kalong na bata like that of Our Lady of Peña Francia. Si Maria nag-appear sa mga Katoliko nga Vietnamese dito to give them protection from the wild animals in the midst of danger. Itawag siya nga Our Lady of Lavang dito sa Vietnam. Lavang meaning noise. Si Maria nag-appear dito sa Fatima, Portugal. That was 1917, more than 100 years ago. Ano ba ang kalagayan sa mga tao sa Europe at that time? That was the start of the secularization sa Europe, 1917. Ang mga tao lumalayo na sa Panginoon. Hindi na marunong mag-sacrifice sapagkat lahat ng magaan at masaya at nagkakalibang sa kanila, yan ang hinahanap-hanap ng tao because of the influence of secularization. The Blessed Virgin Mary, the Our Lady of Peña Francia, appeared in Fatima, Portugal. Kaya nakita niya na lumalayo na ang mga tao sa Panginoon. Nagdala si Maria ng 3 mensahe nga hindi galing sa kanya, but galing kay Kristo. Mabasa natin sa Ebanghelyo. Ang mensahe nga dala ni Maria. Number 1, conversion. Pagbalik loob sa Panginoon. Lumalayo na ang tao sa Panginoon. Magbalik loob sa Diyos. Concern ang isang nanay. Pangalawa, kinanglan ang tao marunong mag-sacrifice.
Kaya to follow Christ entails a lot of sacrifice because Christ Himself suffered and died for us. Kung siya pinatay, tayo na alagad niya, may experience din ng gayang mga paghihirap. That is part of our commitment to follow Christ, to appreciate the value of sacrifice. Number 3, nga message ni Maria is mag-ampo, manalangin. Sapagkat nakita ni Maria nga marami ang mga kaluluwa sa impyerno, kaya ang mga tao hindi na marunong mananalangin sapagkat sila ay lumayo na sa Diyos. Pray and pray. Ito yung tatlo na mensahe ni Maria sa pag-appear niya sa Fatima, Portugal. Nag-intervene siya sa panahon nga ang tao lumalayo sa Panginoon. And the same messages na gindala ni Maria dito sa katauhan sa Peña, Francia, Spain. The same message nga dala ni Maria sa atin dito sa Paco, Metro Manila. The same message nga gindala ni Maria sa Diocese of Borongan. The same message nga dala ni Maria sa ating lahat na kaniyang mga anak, ang simbahang Katoliko. Nga nagbigay pugay, nagbigay parangal kang Maria. Because she is our mother, she brings us not to herself. Take note, Mary brings us not to herself, but to her Son, Jesus Christ. Yan po ang napakahalaga na makita natin sa debosyon natin sa ating patrona, si Maria, ang Birhen sa Peña, Francia. Na tayong lahat po ay magiging close, napalapit niya sa kanyang anak nga si Jesus, nga siya ang dalan, ang katotohanan, at ang buhay.